panalo ng TV5. Sugatan sa pista ng Nazareno kahapon, pumalo na sa mahigit 700. Sa kabila ng kaguluhan, PNP idineklarang generally peaceful ang pista. Kaskaserong jeep sumalpok sa isang bus sa Quirino Highway. Mga pasahero tumilapon. Driver ng jeep, critical ang kondisyon. Lasing na muntik nang makasagasa ng bata, binugbog ng taong bayan. Lalaki reresbak pa sana gamit ang lagari, kaya binugbog siyang muli. Matapos masalanta ng frost, probinsya ng Benguet, tatamaan naman raw ng matinding pag-ulan. Mga residente double time sa pag-aani ng pananim. Sa aksyon abroad, hotel na sobrang liit na mga kwarto, binuksan na sa China. At sa showbiz aksyon, Piolo Pascual, may ipapakilala na raw na babae sa kanyang mommy. Sa Makata Super Video, lahat ng hayop sa London binibilang na ngayon. Wow! Meganon! At paglangoy sa tubig na nagyeyelo, sino kaya ang mananalo? Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 10 ng Enero. Ang mga maaaksyong balita. Lunes na Lunes, may naaksidente na naman sa daan. Sugatan ang may 16 na pasahero matapos sumalpok ang sinasakyan nilang humaharurot na jeep sa isang bus sa may Quirino Highway sa QC. Tumilapon daw ang mga pasahero ng jeep. Critical naman ang kondisyon ng kaskaserong jeepney driver. Ikwento mo, Erica Tapalya. Hile-hilera sa emergency room ng East Avenue Medical Center ang may 16 na sugatang pasyenteng ito. Karamihan sa kanila, tumilapon sa harapan ng sinasakyang jeep matapos itong sumalpok sa nakatigil na EPJ bus sa may Quirino Highway corner Regalado Street kaninang umaga. UP at may dugo pa ang jeep nang abutan ng News 5. Pati ang likuran ng bus, wasak din. Gumiwang, tapos pinipreno ng driver namin, tapos hindi na preno, sumigaw na lang kaming lahat. Sabay sumalpok po kaming lahat. Lahat po ng pasahero na nasa likuran napunta po sa harapan. Naghihingalo at putok ang kanang mata ng jeepney driver na si Esteban Diaz. Isa sa pasahero niya, si Sammy Balagtas, pero di lang simpleng sugat ang nakuha ni Sammy. Sabi nung unang tumingin sa akin, baka raw operahan ako kasi baka raw may naputol na ugat, daluyan ng ihi ko. Maga naman ang mukha ni Jose Guerrero. Kung maaari, sana po wala naman dito sa emergency lang. Sobra talaga ang kirot po eh. Base sa investigasyon, nawalan daw ng preno ang jeep kaya ito sumalpok sa bus. Nananatiling naka-confine ang ilan sa mga sugatan dito sa East Avenue Medical Center dahil under observation pa ang mga ito. Payo naman ng mga otoridad sa mga driver. Bago umalis ng garahe, siguraduhin ligtas ang sasakyan dahil bukod sa manibela, buhay ang hawak nila. Erica Tapalya, News 5. Samantala, naaktuhan naman ng News 5 ang paghuli ng mga otoridad sa 2 hold-upper na ng biktima ng isang taxi driver sa Quezon City. Sel Guevara, ikwento mo. Hindi na nakapalag sina Leonard Lopez at Ana Garcia matapos silang matunton ng mga pulis at barangay tanod sa Pascual Subdivision by sa Quezon City. Tila handa naman ang mga residente na kuyugin ang dalawa na nang hold up umano ng taxi driver na si Jojo Villa. Ayon kay Villa, sa Congressional Avenue niya isinakay ang dalawa dakong alas 2 ng madaling araw. Nagpapahatid daw sila sa Baysa pero pagdating sa Quirino Highway, biglang nagdeklara ng hold up ang dalawa at tinali ng seatbelt ang driver. Sabi niya, huwag kang papalag, huwag kang papalag. Ngayon, tinutukan ako dito. Babae lang nagagaw sa akin nung katutok ganun. Nakuha ng mga kawatan ng pitaka ng taxi driver at gusto pa raw agawin ng taxi. Tumalon ang driver at humingi ng tulong sa mga pulis na nasa checkpoint. Agad nilang hinabol ang mga suspect at mabilis namang natunton matapos magtago sa isang bahay. Buti yung mga residente natin nagtutulungan na naghanap doon sa loob. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Sel Guevara, News 5.
2 beses binugbog ng taong bayan ang isang lasing na lalaki sa Sampaloc, Maynila. Una, dahil muntik na siyang makasagasa ng mga bata, at ikalawa, dahil naglabas daw ng patalim ang suspect. Dindo Flora, ikwento mo. Tadtad ng plaster ang mukha at ulo ni Lorenzo de Leon na wala pa ang kalasingan niya. Makaraan siyang kuyugin ng taong bayan sa Sampaloc, Maynila. Pasado alas 8 kagabi nang sitayin si de Leon ng isa sa mga residente sa Algeciras Street. Dahil sa pagewang-gewang na pagbibisikleta niya, muntik na nga raw siyang makasagasa ng mga bata doon. Mananaksak, inunahan na po nila, nabugbog po siya. Alam po kasi namin na ano yung criminal po yan, mamamatay tao po, labas-pasok ng kulungan. Matapos magulpi, agad tumakas si de Leon bitbit ang kanyang kutsilyo. Pero ilang saglit lang, bumalik siya para rumesbak, dala ang isang lagari na pangtroso. Pero ang hindi niya alam, naroon pa rin ang mga gumulpi sa kanya at nakahanda sa pagbabalik niya. Kaya nabugbog na naman siya bago dinila sa presinto. Panay ang paliwalag ni de Leon. Itinanggi rin niya na sa kanya ang nakumpiskang mga patalim. Tumabi ako rin sa lamesa nila. Sabi ko, ba't naman ganun? Para naman sanggasama ko yung mga bata. Ba't mo ako sisigawan? Nilapitan ko siya. Tapos paglapit niya, pinalo na ako. Tapos lahat ng mga kasama niya, humawak na ng mga, yung mga bangko, pinagpapalo na ako. Naharap sa kasong attempted homicide at illegal possession of deadly weapons si de Leon. Dindo Flora, News 5. Maliit na bagay lang daw kumpara sa ibinibigay ng poon ang hirap na nararanasan ng mga deboto tuwing sumasali sila sa prosesyon. Personal kong sinubukan kung gaano nga ba kahirap sumama sa pag-iikot ng poon. Narito ang report. Marami nagsabi sa akin na magiging mahirap ang coverage na ito at hindi nga sila nagbibiro. Kita natin medyo madilim pa, hindi pa ganun kaliwanag, hindi pa sumisikat ang araw, pero yung mga deboto nagsisidagsaan na dito sa area ng Luneta, Quirino Grandstand, yung mga mula sa Tondo, mula sa Quiapo, mula sa Pasay, mula sa Makati. Nang makita ko na ang kapal ng tao sa Luneta, doon ko lang naintindihan ang susuungin kong gera. Magkahalong emosyon rin ang aking naramdaman ng mga oras na yun. So, kita natin kung gaano kadelikado yung mga tao talagang nagtutulakan at may agos. So, banda dito, okay, may konting barikada tayo, pero ito na yung tali, nakita po natin. Kung makikita mo yung tali, yan, pupulupot sa mga tao. Diyan ang delikadong sitwasyon kapag pupulupot na yung malaking lubid na yan sa iba rin mga bahagi ng ating katawan. Sa unang sabak ko pa lang, nahirapan na ako. Hindi ko rin agad nalaman na bukod sa pare-parehong kulay ng suot ng mga deboto, may kakaiba pa pala silang dress code na sinusunod. Timingan natin. Salahin nyo to! Salang o, salang! Tatagal ako sapatos. Oh! Salang to! Dito ko naintindihan ang kakaibang kultura ng mga kasali sa prosesyon ng itim na Nazareno. Sa gitna pala ng kaguluhan, sa huli, ang pakikipagkapatiran pa rin ang nangingibabaw. Kapatid! Palabas! Kapatid! Paulo Bediones, News 5. Mahigit 1 milyong deboto ang sumalubong sa itim na Nazareno kahapon. At truck-truck naman ng basura ang iniwan nila pagkatapos. Hanggang kanina, nililinis pa rin ang kalat na iniwan ng mga deboto mula Quirino hanggang Quiapo. Mia Reyes, ikwento mo. Tambak na basura ang tumambad sa MMDA Sidewalk Clearing Group matapos ang matagumpay na selebrasyon ng Black Nazarene kahapon. Sa Quirino Grandstand pa lang kung saan nagsimula ang prosesyon, nagkukumahog na ang mga sweepers sa paglilinis. PET bottle, tapos styro, plastic, mga papel, mga balutan ng mga biskuit, yung karami. Kinailangan pa ng 3 hanggang 7 truck para hakutin ang mga iniwang kalat ng mga deboto. Mas marami ito sa ngayon dahil nandito pa lang tayo sa may grandstand. Ang dami na, makakaisang truck na halos.
Hanggang kaninang umaga sa Plaza Miranda sa Quiapo Church, tuloy pa rin ang paglilinis ng 40 sweepers. 4 ng truck ang kanilang napuno. Pwera pa dyan ang mga drum ng basura. Bali, 30 po. Ito, pang 31 na drum. Bali, ngayon lang tong umaga. Ihihiwalay ng MMDA ang mga basurang maaari pang i-recycle bago idiretso sa kanilang sanitary landfill. Mia Reyes, News 5. Sa kaugnay na balita, bukod sa mga deboto, agaw pansin din sa Quiapo kahapon ang mga nagsasabing sila raw ang tunay na may kapangyarihan para magpagaling. Trish Roque, ikwento mo. Nagtatalo ang mga lalaking ito sa mismong pista ng itim na Nazareno. Sa dami kasi na nagsasabing sila ang tunay na pinagpala, hindi tuloy maiwasan ang ganitong eksena sa pagitan ng mga nagsulputang faith healer kahapon. Ako, sa akin, kung sila Diyos Ama, baka pagdating oras mawala rin siya. Ako ang masasabi ko, disubukan nila. Si Mang Hermenihildo Amos, may kakayahan daw manggamot ng may sakit dahil pinagpala umano siya ng itim na Nazareno. Ako ay gumaganap sa kanyang gawain. Hindi ako Diyos, hindi ako sugo, tao katulad sa iyo. May mga nagpapagamot naman sa kanya na gumagaling naman daw. Pero hindi lang naman sa Quiapo naging maingay ang selebrasyon. Ang mga taga-barangay Luz Biminda 2 sa Dasmariñas, Cavite, hindi na kailangan pang lumuwas ng Maynila para magbigay pugay sa Poong Nazareno. Sa palagay ko, mas nakarelate sila kasi na-experience nila, naranasan nila na si Jesus ay naghirap din kagaya nila. Ang debotong si Ray Tamayo, hindi man nakapunta sa Quiapo, nakasali pa rin sa selebrasyon ng Nazareno. Isa siya sa mga nagbuhat ng poon sa Cavite. Kapatid ko po, na parang after 3 years po na hindi po lumalabas ngayon. Sa kanilang sariling pamamaraan, naniniwala ang mga Caviteño na nagbigay sila ng papuri sa mahal na Poong Nazareno, malayo man sila sa Quiapo. Trish Roque, News 5. Yes, what a pose. Mga kids, may tanong lang ako. Saan lugar ang maraming hayop? Eh di, sa zoo. Kaya nasagot nyo, madali lang kasi to. Pero ang mahirap, bilangin ng eksakto ang lahat ng hayop dito. Kaya nyo ba to? Inventory ng hayop, tiyak na kay bagal. Siyempre kung maharat, matinding sagabal. Required daw ng batas lahat ng klase ng animal, pati na rin camel, nakuba na sa tagal. Kulisap insekto, tipaklong tren-trenan. Butit per grupo na pagdating sa langgam. Sa mga pilyong monkey sa diyang pahirapan na gusto'y kainan at bonggang picturan. Ay nako, sobrang hirap. Bobo pa naman ako sa math. Hanep ang zoo na yan sa London. Pero wag sana akong mahulog rito ngayon. Hep, hep, hep! Dahil Year of the Rabbit ngayong 2011, tungkol muna sa rabbit ang aking trivia. Alam niyo ba kung sino ang pinakamalaking rabbit sa mundo? Hindi si Bugs Bunny, ha? Ang sagot, walang iba kung hindi si Darius. The world's biggest rabbit. May laki itong 4 feet 3 inches at bigat na 50 pounds. Dahil sikat sa kanyang bigat, may bodyguard pa si Darius, the rabbit. At may insurance din na umaabot sa $1.6 million o 68.8 million pesos. Ay, naku, Darius, kung gaano ka man kamahal, wala akong pakialam. Ang mahalaga, ang pagmamahal ko sa aking pamilya, ang #1. Yan, mga bata, ang inyong tularan. Pero yung ibang kulokadidang, secret na yan. Ito pa rin po si Makata, nagbibigay ng magandang halimbawa sa bata o matanda. Di para na muna! Susunod sa aksyon, mga residente sa Benguet naghahanda na sa matinding pag-ulan at landslide. Fire Chief Persida Acosta na kinikwestiyon ang appointment, kinampihan na rin ang mismong kliyente niyang si Laura Visconde. At alamin kung ano-anong pakulo ni late Representative Lucy Torres Gomez para dayuhin ng mga turista ang kanyang probinsya.